Para po ito doon sa isang followers ko na nagtatanong, siya po ay aspirant, no? At gustong matuto mag-referee. Wala po siyang chance na maka-attend sa mga malalayong lugar kung saan po nagpapaseminar. Ang advice ko sa kanya, humanap ka ng mga local book dyan at makipag-fellowshipping ka sa kanila. Magtanong ka, magtanong-tanong, mag-observe, nakigrupo ka sa kanila. At siyempre, pagka-grupo ka na nila, member ka na ng local group nila, magpapaalam ka sa kanila na kung pwede ba akong mag-observe. At kapag nag-observe ka na, at sa tingin mo, kaya mo na, mag-observe ka doon sa table official kung ano yung ginagawa. At doon ka muna magsimula. Mag-scorer ka o mag-timer ka, doon po nagsisimula ng isang referee. Ngayon, meron po siyang tinatanong na bibigyan po natin ng kasagutan. Ang lahat po ng nagtatanong sa akin ay binibigyan ko po ng kasagutan o importansya. Maliit man o malaking tao o isang referee man na matagal na o baguhan, binibigyan ko po kayo lahat ng importansya. Importante po kayo sa akin dahil kayo po ay aking followers, no? Ang tinatanong po niya ay paano po ba ang simula ng posisyon ng tatlong referee bago magsimula ang game, bago mag-jump ball, at kapag dito pumunta ang bola o doon pumunta ang bola. Papaliwanag ko po ng dahan-dahan at unti-unti para po mas maintindihan mo. Hindi ko na i-mention ng iyong pangalan pero itatag po kita. Now, ganito po yan, no? Si Duship po, okay, let's say ito po yung table officials, no? Si Duship po ay dito manggagaling. Dito po sa pwesto. Si Duship, okay? Si Umpire 1 po ay nandito. O, andito po yung isang referee. Andito po yung isang referee, no? Ayan. Ito po, ulitin ko, ito po yung table official. Ito po yung table, no? Mag-i-inbound po si referee, no? Mag-jump ball po si Duship, no? Ito po yung kanyang posisyon, no? Pag nag-inbound o nag-jump ball si Duship, ayan, at dito pumunta ang bola, dito po ang direction ng play, nakuha po ng team, nakuha, let's say, nakuha ni team A, no? Ito yung team A, ito yung team B, no? Nakuha ni team A yung bola. Ang referee po na ito ay doon pupunta. Siya po ang magiging, ayan, siya po ang magiging, itin ko po, siya po ang magiging lead. Ayan. Yung pong referee na nandito na nasa likod ni Duship bago mag-jump ball ay magiging center. Ayan po. At si Duship po ay magiging trail. Okay? Balik tayo naman po natin. Balik po tayo. Kung ang jump ball po ay nakuha naman ni Team B, at dito naman po yung direction of play, yung referee na nasa likod ng Duship ay dito po pupunta. Siya po ang magiging lead. At yung referee na nasa harap ng table officials ay ang magiging center. At si Duship po ay magiging trail. Ayan, maliwanag po, ano? Hindi po kayo malilito, ha? Ayan. Ulitin ko po, ha? Maliwanag po. At dahan-dahanin po natin. Ayan. Kung dito po sa Team A ang naging direction of play, ito po ang referee na nasa harap ng table officials ang magiging lead. Si center po, o si Duship ay magiging trail. Yung referee po na nasa likod ni Duship bago mag-jump ball ay magiging center. Ayan. Ayan po yung posisyon nila. Balik tayo naman po natin. Ayan.
Kung dito naman po napunta ang direction of play, yung referee po na nasa likod ni Q-chip bago mag-jump ball ay mapupunta sa lead. Yung referee po na nasa harap at table officials ay magiging center. At si Q-chip po ang magiging trail. I hope naintindihan niyo po mabuti ang pinakamaliwanag na explanation ko sa positioning ng tatlong referees. Magandang gabi po sa inyo lahat and God bless.